Do not be dismayed. Bakit? Kasi maraming mga pangyayari makakapagbigay dismaya sa iyo. Do not be afraid. Bakit? Maraming mga sitwasyon ang bibigay ng takot sa iyo. Pero ang ibinigay lang ng sagot ng Diyos sa iyo, I will be with you. I am your God. I will strengthen you and uphold you with my righteous right hand. Good morning and happy Sunday everyone, blessed people. No, pakibate ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. Yan. Pakitanong uli siya, tanong mo sa kanya, masaya ka ba ako ang katabi mo? Ayan. Sumagot po ba? Masaya po ba? Nakatabi ka niya? Praise the Lord. No? Sa mga bago po natin kasama ngayon, I would like to greet you and we welcome you dito po sa Blessed Life Community Church. Sa mga kasama po natin online, good morning po sa inyo. Masaya po kami nakasama po namin kayo sa mga oras pong ito. Alright, let's dive into the Word and we're gonna start our theme, no, for this year, no, na ang title po nito ay Undefeated. Okay? Undefeated. Alauna yata ng madaling araw natapos to. Di ba? Talagang nilaban po ito ng 3D. Di ba po, no? Ayan ay 30 years in the making. No? Ang director niya, si Kuya Biner. Okay, 30 years in the making niya. Sabi ko, pag hindi nakabit yan ngayon, next year, iba na team natin. Sigurado hindi na makakabit yan for the whole year. No? Undefeated. Yan po yung ibinigay sa atin ng Panginoon na pangahawakan po natin ngayong taon. Amen? Na anumang laban na kaharapin po natin, hindi po tayo magagapi sa tulong ng Diyos. Amen po ba doon? You know, many times we use the word undefeated in the context of sport. Tama? No? Kapag ka ang isang koponan o ang isang manlalaro ay nakipagkompetensya, no? And throughout the season, hindi po siya natalo, ang tawag po doon ay undefeated. Amin po ba doon? No? Marami siyang kinaharap na laban, pero hindi siya nabigo, hindi siya natalo. Ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa journey natin this 2025. Sino po dito naniniwala ka na marami po tayong laban sa taong ito? Amen po ba doon? At hindi po mawawala po yon. That's the reality of life. Tama po ba doon? Sino po dito meron ka na ngayon laban pa lang? Simula pa lang ng unang linggo ng taon, ang dami mo na kagad nilalabanan. Diba? Yung iba sa atin dito ay sunod-sunod na kagad yung laban. At yung iba naman ay sabay-sabay yung laban. Tama po ba doon? Now, ang tanong, what does it mean to be undefeated? Because we believe that life is a battle. Full of challenges, full of struggles, hardships. Amen po ba doon? Uncertainties, hindi nga natin alam kung ano po pwedeng mangyari sa araw ng bukas eh. Hindi na natin alam kung ano ba meron dito sa taong ito. Amen. No one knows, only God knows. Tama po ba doon? Pero ganun pa man, kahit hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin, ito po yung mensahe na nais ibigay sa atin ng Diyos. Yung pagiging undefeated. Sabihin niya na po natin, undefeated. Kasi po, ang laban po natin, ang battle po natin, dumarating po sa atin yan ng iba't iba eh. Different forms po yan eh. Tama po ba doon? Meron pong laban sa mental. Tingnan mo yung katabi mo. Okay. Normal pa. Normal pang kausap. Ha? Baka mamaya nalilate na sumagot. Diba? Meron pong laban sa emotional. Diba po, no? Meron pong laban spiritual, relational. No? Pero ganun pa man, anumang laban yan, sinasabi po sa atin ng Panginoon na sa umagang ito, hindi ka lalaban na mag-isa. Tama po ba doon? No? Sigurado ang tagumpay mo kasi hindi ka lalaban mag-isa. Mayroon kang kasama. At yung kasama mo, throughout this year, kapatid, pag binasa mo ang Bible, wala siyang record na natalo. Amen. Kaya kahit ikaw at ang Diyos lang, majority ka. Kahit napakaraming laban yan. If God is for you, the Bible tells us, no one can stand against you. No one. I said no one.
Kahit ano pa yan, pag sinamahan ka ng Diyos, sigurado na ang tagumpay mo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tinignan ko, sa 2025, mas tataas daw yung rate, according sa study ko, ng mental fatigue or anxiety disorder. Okay? Matindi raw. Kung titingnan mo nga lang yung mga nangyayari sa balita, di ba po, no? Sa LA, nakita niyo po yung wildfire po doon. Ay napakamakapangyarihang bansa, pero hindi kayang apulahin yung apoy. Bakit? Hindi na kasi tao yun eh. Di ba? Talagang yung mga tao sa buong mundo nananalangin na tumigil na. Amen po ba doon? Natalo na kagad to. Direk, natalo. Asa si Direk? Tumakbo na. Lord, masamang pangitain po ito. Okay. Amen po ba doon? Yung wildfire, grabe, sa LA, kahit yung mga kilala at mga sikat na personalidad, yung kanilang tahanan, kabuhayan, nasira, nawasak. Kasi nga hindi lang siya apoy. Di ba po? Pag tiningnan mo sa news, ang talagang dumadali sa kanila yung malakas na hangin. Yung malakas na hangin, yun yung palo kasi noon, ang pagkalat po noon. Wala silang magagawa kahit ilang helicopters pa yan yung paliparin para buhusan nyo. Wala nga kasi tanging nasa kamay na ng Diyos yun. Kaya nga may lumabas, di ba, sa isang vlog na because they mock God, hindi naman natin ginajudge, pero yung lagay po na yon, kamay na ng Diyos yun kung magpapatigil doon. Kasi wala na silang magawa Tama po ba doon? No, may mga pagkakataon ng pangyayari na hindi mo na kontrolado. Amen po ba doon? May tao po ba rito? Kaya hindi lang po yun. Ang dami po. Yung laban nga lang sa kamatis, ang hirap ng talunin Sino din nakakita, kamatis 20 pesos isa. Pagpulot ko sa palengke, 3 piraso, magkano po yan? 52. 52 kamatis, 3. Aba, 3 kamatis mo, isang order na ng ulam. Tama po ba doon? Kaya this year, tataas daw ang rate ng yung mental fatigue or anxiety disorder. Yung mga tao daw talagang sobrang maiisas, kakaisip sa mga bagay-bagay. Yung bang, ang pinakamahirap dito yung nakapahinga na yung katawan mo. Tapos yung isip mo, galaw pa rin ang galaw, gumagana pa rin. Amin po ba doon? Sabi mo sa katabi mo, at least gumagana. Tama ba doon? No, marami din po sa atin dito, hindi lang sa mental, nakikipaglaban din pagdating sa health. Illness. No? Sino po dito meron kang iniindang sakit sa katawan? Hallelujah. Laban po yan. Tama po ba doon? Meron din po dito, may problema din po pagdating po sa spiritual or spiritual dryness, spiritual wounded. Meron kang doubt, meron kang guilt, meron kang shame. At meron din po dito, merong relational problem, conflict or trust issues sa family. Marami po tayong mga battles po. No? And it may come from different forms. Tama po ba doon? Iba-iba po yan Ang reality lang ay may laban pa rin. Sabi mo sa katabi mo, may laban pa rin. So, here's the truth. Being undefeated does not mean we will never face battles. Let me repeat that. Being undefeated does not mean we will never face battles. The Bible tells us that as Christians, we will face challenges. We will face hardships. We will face oppositions. And Jesus said that in John chapter 16, that in this world, you will have troubles. You will face what? Oppositions. You will face what? Battles. But take heart, I have overcome this world. So, Christian life is not about avoiding battles. Ang pagiging Kristiyano ay hindi ibig sabihin na mawawala ang mga laban mo sa buhay. Kundi ito yung pagkakaunawa mo na kahit may laban, you don't fight for victory. You fight from
victory. Amen po ba doon? Ibig sabihin po nito, yes, may laban ka, pero dyan sa laban na yan, ikaw ay nasa posisyon ng katagumpayan. Amen po ba doon? Sabi mo sa katabi mo, formality na lang yan, kapatid. Pero ang ending niyan, panalo ka dyan, tagumpay ka dyan. Tama po ba doon? No, remember, no battle, no victory. Wala naman talagang value o halagang for example, anumang tropeyo pag hindi ka lumaban, di ba? Inawardan ka ng trophy, tapos wala ka namang laban. Di ba? Kailangan meron po yan Sige po, kaya pa po ba yan? Sige po, baka matapos po hanggang alas, po tayo dito. No? Okay naman po yan. In 2 minutes, pag hindi po nagawa, okay na po. Walang nanalo na hindi lumaban. Amin po ba doon? At walang nanalo na nasumuko. Tama? Pero dyan sa laban mo bilang tinawag ng Diyos, anak ng Diyos, may tagumpay na naghihintay sa iyo. Lalaban, pero sigurado magtatagumpay. Saan po natin nakuha itong team natin this year? Nung binasa ko po yung book of Joshua, ito po yung about transition na nangyari po kay Joshua. Mula sa leadership po ni Moses, patungo kay Joshua. Ang sabi po rito, grabe po itong promise po na to. Grabe po itong promise to. Gusto ko pong i-embrace po natin to this year. Mental, emotional, physical, financial, spiritual, i-embrace po natin tong word ni Lord po sa atin. Na ang sabi po dito ng Diyos kay Joshua, Joshua, no one will be able to defeat you as long as you live. I said, no one. Grabe. May authority to. Ang Diyos na nagsasalita. Sabi niya, Joshua, no one will be able to defeat you as long as you live. Why? Because I will be with you. As I was with Moses. I will always be with you. I will never, ever leave you, and I will never, ever abandon you. Ang tindi nito, kapatid. No? Think about this. Si Lord ang nagsasalita dito para kay Joshua. No? But can you imagine na parang ikaw din yung kinakausap dito ng Diyos? Pwede mong ilagay yung pangalan mo dyan? Amin po ba doon? Tama po ba doon? Dion, personal. Pinersonal niya si Joshua Hindi Israelites. Joshua, Dion, no one will be able to defeat you this year. No one. Amin po ba doon? I said no one. I will be with you as I was with Moses. Grabe po ito. Amin po ba doon? Now, ano po ang context po nito? Si Joshua po kasi, ito yung time na kung saan ililid niya na ang mga Israelites, no? Doon po sa Promised Land, matapos pong mamatay po ni Moses. You know that story? In the book of Exodus, patungo sa Joshua. Amin po ba doon? Now, dito po, sa moment na to, matindi yung responsibilidad na aakuin po ni Joshua. At yung uncertainties na haharapin niya. Bakit? Kasi, una, hindi niya nga alam kung ano mangyayari. Kung ano ang meron. Amen po ba doon? So, imagine mo, yung sarili mo dito kay Joshua. Si Joshua po ang ililid niya, hindi lang congregation ng 100, 150. Millions of Israelites. Ganon karami po yon mga kapatid. Ibig sabihin po nito, no, ang lahat ng kanilang mga concerns, di ba po, at maging yung kalagayan nila ay nakadepende in essence sa'yo. Amin po doon, kasi kung ano ang iyong desisyon, makaka-apekto ito sa kanila. So, in other words, it is a difficult task. Ganon katindi, ganon kabigat. At involved po dito, kapag pinag-aralan mo, yung military battles, marami po silang magiging laban po rito Ano pa? May mga logistical challenges. Bakit? Kasi sa milyong mga tao na yon, paano mo naman aabutin yung mga pangangailangan nun? Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? And of course, nandun din yung health concerns
and spiritual responsibilities. Could you imagine, ikaw si Joshua, isipin mo pa lang, baka hindi mo nakayanin. Baka umayaw ka na. Tama? Diba, minsan tayo nga lang, kapag ka nakikita mo ikaw yung naaasahan sa pamilya, parang gusto mo nang bumitaw, eto matindi. Hindi mo nga kaano-ano yung mga tao pero yung responsibilidad ibinigay sa'yo. Yung concerns sa'yo ibibigay. Amin po ba doon? Diba yung paano ko kaharapin yun? Kaya, nung tinawag ng Diyos, itong si Joshua, alam ng Diyos kung ano yung saloobin at yung nasa isipan ni Joshua. At siyempre, grabe yung noise niyan. Mentally and emotionally, yung inner noise. Batid ng Diyos na talagang magulo yung isipan, magulo yung kalooban ni Joshua. Alam ng Diyos na merong pagdadaanan si Joshua ahead. Tama po ba doon? No? Alam po yan yun. Pero ang tanong, alam ng Diyos kung ano ang pwedeng mangyari kay Joshua. Maging yung kanyang pinagdadaanan. In other words, externally, internally, God knows. Alam ng Diyos na may pinagdadaanan ka ngayon, mentally, emotionally, physically, financially, may labang ka. Ang problema lang, ito, aware tayo sa nangyayari sa atin, pero hindi tayo aware kung sino yung Diyos na nagsasalita sa atin. Nakuha po natin to. Aware tayo sa kung ano yung pwedeng pagdaanan natin, pero hindi tayo aware kung sino yung Diyos na tumawag sa atin at kung ano yung kaya niyang gawin po sa buhay po natin. Aware tayo sa pwedeng maging kailangan natin ngayon taon. Tama po ba doon? Pero hindi tayo aware kung gaano kabuti, kung gaano katapat, at kung gaano kakapangyarihan ng Diyos sa atin. Amin po ba doon? Ibig sabihin, madalas, ang nagiging ugat ng ating takot sa araw ng bukas at maging sa mga susunod na buwan ay yung hindi natin pagiging aware sa Diyos. Parang wala pong tao. Aware ka lang sa kulang ka, pero aware ka ba na si Lord ang provider mo? Aware ka lang na may sakit ka, pero aware ka ba na si Lord ang healer mo? Tama po ba doon? Aware ka lang na naguguluhan ka, pero aware ka ba na si Jesus, sabi sa kinanta mo kanina, He is the Prince of Peace. Kaya tayo natatakot kasi aware tayo, kapatid. Internally, externally, pero upwardly, hindi tayo aware. Parang wala pong tao dito. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? No? Aware ka ba, kapatid, na ang Diyos ay merong authority dyan sa sitwasyon mo? Aware ka ba na ang Diyos ay totoo at tumutupad sa kanyang salita at pangako? Aware ka lang na matagal na yung hinihingi mo, pero aware ka ba sa faithfulness ni Lord? Amin po ba doon? Itong sinabi ng Diyos kay Joshua, hindi lang ito basta inspirational talk or motivational talk. Hindi, promise to ng Diyos kay Joshua. Promise to ng Diyos kay Joshua. Ito po ay pangako niya, nakataya dito yung integridad ng Diyos sa kanyang sinabi. Joshua, walang makakatalo sa iyo hanggat nabubuhay ka. Grabing authority yun ng Diyos. No one will be able to defeat you as long as you live. Sino po dito gusto mong maranasan kahit marami mang laban na kaharapin, pero naniniwala ka at pangahawakan mo na hindi ka magagapi ng lahat ng iyon? Amen? Hanggat nabubuhay ka, sasamahan ka ng Panginoon. Kaya sabi po rito, no one will be able to defeat you.
Bakit? Ito yung promise ng encouragement at assurance. Bakit assurance? Kasi kayang gawin ng Diyos. Marami tayong pwedeng ipangako sa tao, kaya lang yung kapasidad at abilidad natin na gawin yun ang delikado. Tama po ba doon? Tama po, yun ay po pwedeng masira. Pero kapag ang Diyos ang nangako, ang nagsalita, with authority to, pag sinabi niya, no one will be able to defeat you this year. Kapatid, hindi papasira ang Diyos. Come on, masisira ang tao pero hindi masisira ang Diyos sa kanyang sinabi. Totoo yun. Totoo yun. Ang tanong, pinaniniwalaan mo ba? Tanungin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba? Amen po ba doon? No, despite the battles na paglalabanan po, kakaharapin nila, no? Sinasabi po ito ng Panginoon sa kanila. Hanggat nabubuhay ka, anumang kaharapin mo, maengkwentro mo, tagumpay ka dyan. At yun din po yung nais ng Panginoon na sabihin po sa atin this year. May laban. Pero dyan sa laban, may naghihintay na katagumpayan. Ang sarap po nun. Amen po ba doon? Amen po ba doon? The Bible tells us that no weapon formed against us shall prosper. Amen po ba doon? In Isaiah 54:17, hindi po tayong kayang i-defeat ng kaaway. Maliban na lang, ipahintulot mo. Pumayag ka, nagabiin ka. Parang wala pong tao po rito. No, hindi pinangako ng Diyos, kapatid, na sa taong ito, hindi ka masasaktan. Hindi pinangako ng Diyos na sa taong ito, hindi ka magkukulang, hindi ka magkakasakit, hindi ka madadapa, hindi ka masusugatan. Hindi pinangako ng Diyos na hindi mo mararanasan ng mga bagay na yan. Pero sinigurado ng Diyos sa mga taong nagtitiwala po sa Kanya, hindi ka magtatapos sa taong ito ng talunan. Amen po ba doon? No, panghawakan po natin yung sinabi ng Diyos sa lahat ng laban. Hindi ka lang undefeated. You are more than conqueror through Jesus Christ who loves you, who loves us. Amen po ba doon? No, kung iniisip mo ang katagumpayan mo sa taong ito nakadepende sa galing at abilidad mo, nagkakamali ka. Ang tagumpay natin sa taong ito ay hindi nakabase sa kung ano yung meron tayo, kundi kung sino ang kasama natin. Amen po ba doon? Kaya sabi dito, as I was with Moses, so I will be with you. Yung pangako ng Diyos kay Joshua, sinabi ng Diyos sa kanya, kung paano ko sinamahan si Moises. Bakit si Moises? Kasi nakita ni Joshua yung journey ni Moises. Siya yung successor eh. Nakita niya with his own eyes kung paano ang Diyos gumawa ng himala kay Moses. Kung paano ang Diyos nagbigay ng katagumpayan kay Moses. Kung paano pinagpala ng Diyos si Moises. Kung paano maghimala ang Diyos sa buhay ni Moses. At nakita yun ni Joshua kung paano pinangunahan ni Moses ang mga Israelites doon po sa Egypt at dinala po doon sa ilang patungo sa Promised Land, kung paanong hinati ni Moses yung Red Sea na alam niya na sinasamahan siya ng Diyos. Kung paano umulan ng mana, kung paano sila nakainom ng tubig mula sa bato, nakita yun ni Joshua. Kaya ang assurance ng Diyos kay Joshua, nakita mo ang isang taong sinamahan ko at kung paano kong sinamahan si Moises, ganon din kita sasamahan.
ng presensya ko. Ibig sabihin, alam niyo po, sa taong ito, ang pinakamalaking puhunan po natin sa journey natin this year ay yung patuloy nating i-remind yung ating sarili kung paano tayo sinamahan ng Diyos, iningatan ng Diyos, pinagpala ng Diyos sa mga nagdaang taon. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay pa. Ay may pandemic, maraming namatay. Amen po ba doon? Pero buhay pa. Alalahanin mo kung paano ka sinamahan ng Diyos sa nakaraang taon. Walang kabyos, sasamahan ka pa rin ng Panginoon at pagtatagumpayin ka sa taong ito. Amen po ba doon? No? Ibig sabihin, yung tagumpay ni Moses, intindihin mo to ha, ay hindi nakabase sa kanilang military equipments. Hindi nakabase ang tagumpay ni Joshua sa kanilang strategies. Tama po ba doon? Ang sabi lang ng Diyos sa kanya, I will be with you as I was with Moses. Kung paano nagtagumpay si Moses dahil sa pagsama ng presensya ng Diyos, ibig sabihin, ang tagumpay mo ngayong taon ay sigurado na dahil ang presensya ng Diyos ang siyang sasama sa iyo. Kaya pakisigawan niyang katabi mo, sabihin mo sa kanya, sasamahan ka ng Diyos. Kung hindi niya narinig, lakasan mo pa, sabihin mo, sasamahan ka ng Diyos. Amin po ba doon? Amin po ba doon? Could you imagine yon? Ito yung nais ibigay sa atin ng mensahe ng Panginoon. No, uuwi ka mamaya, di ba? Hindi mo alam kung ano po pwede mangyari sa araw ng bukas, sa mga susunod na buwan o sa taong ito. Pero isa lang yung hawak-hawak mo. Tama? Sasamahan ako ng Diyos. Yan lang yun. Sasamahan ako ng Diyos. Pagtatagumpayin ako ng Diyos. At sabi niya, I will be with you. I will be with you. No? Bakit po ito? Bakit napakahalaga, napaka-importante na alam mo na sinasamahan ka ng Diyos? Dapat alam mo to personally. Amin po ba doon? It's really important to know that God is with you. Because this year, you will face trials. You will face challenges. And also, discouragements. Nandyan na ngayon. Nandyan niya sa buong taon. Nakarap yan ngayon taon. Tama po ba doon? Amin po ba? May problema pa rin ba? Yes. Matidisappoint ka pa rin ba? Yes. Masusugatan ka pa rin ba? Yes. Madada ka pa? Yes. Kaya napaka-importante sa lahat ng kakaharapin mo ngayong taon, alam mo na sinasamahan ka ng Panginoon. Amen po ba doon? Andiyan mo ba tayo? Kaya sabi ng Diyos in Isaiah chapter 41 verse 10, He says, do not fear, for I am with you. Ang una kagad, inaalis ng Diyos sa atin ay yung takot. Kasi ang takot, yan ang nagpipris po sa atin, nagpaparalyze po sa atin. Tama po ba doon? Maraming gustong ipakita ang Diyos sa'yo, maraming gustong ibigay ang Diyos sa'yo sa taong ito. Tama po ba doon? Pero kung hindi mo hahakbangan, at hindi mo kakaharapin, walang mangyayari sa'yo. Kaya sabi niya, do not be afraid. Do not be afraid. For I am your God. Grabe to. Nakataya talaga siya. Oh. For I am your God. Sabi niya, for I am with you. Do not be dismayed. For I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Hallelujah. Tingnan niyo po ito ha. Do not be dismayed. Bakit? Kasi maraming mga pangyayari makakapagbigay dismaya sa iyo. Do not be afraid. Bakit? Maraming mga sitwasyon ang bibigay ng takot sa iyo. Pero ang ibinigay lang ng sagot ng Diyos sa iyo, I will be with you. I am your God. I will strengthen you and uphold you with my righteous right hand.
Ang tindi po nun. Uphold. Bakit uphold? Kasi sa taong ito, let's face the reality. May mga pagkakataon na manlulupaypay ka dahil sa mga pagdadaanan mo. Maaaring iba sa atin, nakita mo, nagkaroon ka ng karamdaman at yung result hindi naging favorable sa'yo. Tama? Nagtayo ka ng negosyo, pero hindi kumita. Hindi dito, nadidismay po tayo. Tama po ba doon? Napanghihinaan tayo. Pero sabi ng Lord, Nak, iaangat kita. I will uphold you up with my righteous hand. Bakit? Ito yung sinabi ng Diyos sa atin. Kasi sa panahon na may pinagdadaanan ka, di ba minsan hindi mo yan masabi sa ibang tao at pakiramdam mo parang nag-iisa ka lang sa pinagdadaanan mo. Pero po dito nakaka-relate. Gusto mong maging malakas sa harap ng pamilya mo. Tama? Gusto mong maging matapang sa harap ng mga tao sa paligid mo. Pero deep inside, you are dying. Amin po ba doon? Umiiyak ka, sugatan ka. Kaya sa panahon na pakiramdam mo na nag-iisa ka lang, sabi ng Diyos sa iyo, I will be with you. I am your God. I will hold you up with my righteous hand. You're not fighting alone. Diyan sa laban mo, hindi ka lumalaban mag-isa. Kaya kapag sobrang bigat na, hindi na yan para sa kamay mo. Kasi hindi mo na kaya. Para na yan sa kamay ng Diyos. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Kaya sa taon na to, hindi natin masasabi na magiging madali po sa atin. Amen. Ayoko po kayong bulahin na this year magiging madali ang lahat sa iyo. No. Hindi po natin kayang ipangako yan. Na this year wala kang mga problema. No? Wala ni isa sa atin pong nakakaalam sa mangyayari. Kaya ang tanging magagawa po natin at magiging tapang at lakas po natin na harapin ito ay yung pagkakaalam po natin na sinasamahan po tayo ng Diyos. At ang Diyos, hindi lang siya basta sumasama sa atin, kundi nananahan po sa atin. Amen po ba doon? No? Minsan po talaga, sasadyain ng Diyos na humarap ka sa mga problema, no? Mga problema, malalaking laban sa buhay, kapatid, para makita mo at mahalata mo na mahina ka. Totoo po yun. Tama? Mas malaki sa iyo yung pagdadaanan mo, yung hamon na kumakaharap sa iyo, para makita mo yung pagiging finite mo, pagiging tao mo. May mga pagkakataon, nagagawa ka ng paraan para masolusyonan, pero guess what? Napansin niyo po ito? Sinasarado ng Diyos yung po pwedeng maging paraan ng iyong solusyon. Bakit? Kasi nais ng Panginoon, diyan sa problema na yan, sa Kanya ka lumapit at siya ang hanapin mo. Amen po ba doon? Di ba tayo naniniwala po ako na may kinakausap po ang Panginoon sa mga oras pong ito? Hallelujah. Di ba tayo? No? Kaya gusto sabihin sa iyo ng Lord, this morning, this year, I will be with you. Sasamahan kita. No? Personal po yan. Personal po. Merong internal tayong battles, meron tayong external battles, pero ang presensya ng Diyos, sabi niya, sasamahan kita. Hindi malayo ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi malayo ang Diyos sa iyo. Ang presence ni Lord ay intimate at active. Ha? Intimate yan. No? Si God, hindi. Tayo kasi diba minsan nag-i-instruct tayo. Oh, instruct tayo. Tapos ikaw, gawin mo na. Si Lord, hindi. Nag-instruct siya kay Joshua, nag-promise siya kay Joshua, at ang sabi niya, tara, sasamahan kita. Tama po ba doon? Yun ang napakaganda. Hindi ka lang instruct ng Diyos, sige Joshua, masasamahan kita. Andito lang ako. Hindi ganun eh. Tama po ba doon? Hindi siya nagsabi na, oh, ito gawin mo, this year, ganito, ganyan, sunod ka lang. Hindi ganun yung sinabi ng Lord. Para sa kanya, sabi niya kay Joshua, I will be with you. Oh, may gagawin tayo, pero sa gagawin natin, sasamahan kita. Amin po ba doon? Oh, may labang ka, pero kasama mo ako. Yun po yun.
Yun yung nais po sabihin po sa atin ng Panginoon. Amen po ba doon? No? Para ano? Para malaman mo yung presensya ng Diyos na sumasama sa iyo, ito yung magpapataas ng pananampalataya mo. Kasi ang pananampalataya, tandaan niyo, parang siso yan. Sino po dito nakakita ng siso? Tanong mo ang katabi mo, nakakita ka na ba ng siso? Ano po yung siso? Hindi po yung duyan, ha? Yung up and down. Ano ibig sabihin? Kapag ang faith mo kasi ay tumataas, yung fear mo bumababa. Pero kapag ang fear mo ay tumataas, ang faith mo ay bumababa. Kaya ngayon taon na to, kung gusto mo paangatin yung pananampalataya mo, panghawakan mo na hindi ka nag-iisa. The Lord is with you and for you. Nang sa gayon yung takot, bumaba at harapin mo ang bawat araw ng merong buong kumpiyansa. Hallelujah. Andiyan po ba tayo? No? At ang sabi niya po dito, I will never, ever leave you. Yan po ay naging passage quote sa Hebrews chapter 13, verse 5. Nang sabi doon, I will never, ever leave you. I will never, ever forsake you. Bakit? Ito yung pinakamatinding assurance at promise ng Lord. Kasi po, ang pinakamatinding lies ng kaaway, nag-iisa ka lang. Mahina ka. Walang pakialam sa iyo, mga tao sa paligid mo. Hindi ka iniisip ng pamilya mo. Wala. Nag-iisa ka lang, kinalimutan ka na nila. Wala kang kwenta. Iyon ang matinding lies ng kaaway sa atin. Yung bang pakiramdam mo, haharap ka sa bawat araw, na kapag wala kang nagawa, tapos na. Tama ba? Andiyan ba tayo? Sabihin sa'yo ng kaaway, wala. Hanggang dyan ka na lang. Kaya sabi ng Diyos, I will never, ever leave you. Ano yung I will never, ever leave you? Look at this. Dito na rin po ako magtatapos. May anointing of oil pa tayo. Isipin niyo po ito. Bakit sinabi ng Diyos na hinding-hindi kita iiwanan? Kasi po, tanging ang Diyos lang ang solidong sasama sa iyo sa weakest and down moment ng buhay mo. Yes. Sa pinaka-down spot ng buhay mo, totoo eh. Pag magulang ka, hindi ka na masyadong nagpa-function, parang nade-devalue ka. Kahit anong gawin mo sa mga tao, sa tagumpay mo, chinicheer ka nila, pero kung magmagsak ka, they will leave you. So, paano ka na? Paano ka na? Paano ka babangon at magsisimula muli? It is enough to know that God loves everybody. Dapat maintindihan at maalaman mo that God loves you so much. He loves you so much. Sa panahon ng iyong kawalan, sa panahon ng iyong pagkadapa, pinangako ng Diyos, kasama mo ko. Nang kahit na ikaw ay nagdesisyon na minsan ay lumayo, kasama mo pa rin ang Panginoon. Amen? Bakit? Kasi sabi niya, ang pagsama sa atin ng Diyos ay hindi lang sa panahon ng kasaganahan, kundi lalo mong higit na mararanasan ang kanyang presensya, ang kanyang pag-asa, pagsama sa panahon na ikaw'y may pinagdadaanan.
Dito mo matutuklasan, masasaksiyan na hindi nawala ang Diyos sa tabi mo. Bakit? Look at this. Lahat ng kinakapitan mo ngayon, maging yung mga bagay na nagiging dahilan para ipagpalit mo ang Diyos, isang araw pwede yang mawala. Pwede kanyang biguin. Pero ang Diyos, mawala man ang lahat, nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin siya. At ang sabi niya, I will never ever leave you. And I will never, sa original na word nun, hindi lang I will never. I will never ever. Ano ibig sabihin? Ibang diin yun. Pag sinabing hindi, okay din. Pero pag sinabi ng Diyos, hinding-hindi kita iiwanan. Hinding-hindi kita pababayaan ngayong taon. I will be with you. I am for you. Amen po ba doon? Kaya alam niyo po, ang pinaka-importante ngayon taon ay yung mas kilalanin mo pa ang Diyos. To know Him deeply, personally, magpakalalim ka. Kasi may ilalalim pa tayo. Amen po ba doon? No? You know, many of us, we know God by what we read. We know Him by what the stories, no? Kung ano yung mga nakukwento sa atin. But the question is, do you really know Him? Personally. Kahit magaling ka sa Bible, ang tanong sa'yo, personal mo ba talaga siyang kilala at nararanasan? Amen? So, kapag tunay mong kilala ang Diyos, naniniwala ako, magbabago yung kaisipan at paraan para harapin ang problema. Totoo po yun. Kapag malalim yung pagkakilala mo sa Kanya, look at this. Kapag alam mo talaga sa puso mo kung sino si God, kahit may matinding problema na dumating, relax ka eh. Relax ka. Bakit? Because you know that God's still in control. He is Almighty God and He is with you and for you. And He loves you so much. Amen. Amen. Mas at peace ka kapag kilala mo. Pero tingnan mo, kapag mababaw yung pagkakilala mo sa Diyos, ang dali mong magpanik. Ang dali mong matakot. Kasi hindi mo siya kilala kung sino siya. Amen po ba doon? No? Nagiging anxious po tayo. Pero alam niyo po yung katotohanan? This year, hindi ka lang sinasamahan ng Diyos. Kundi bago mo pang harapin ang problema, nandun na siya. May solusyon na ang Diyos. May sagot na ang Diyos. Sabi nga po sa pag-aaral, bakit daw maraming Gen Z? Sino ba mga Gen Z dito? Ayan. Ang anxious at depressed. Bakit kaya? Alam niyo po kung bakit? According sa pag-aaral to, mababaw na yung pagkakilala nila sa Diyos eh. Kung meron man silang alam sa Diyos, head knowledge. Hindi nila alam kung paano yung maranasang mapuspos. Hindi nila nakikita, na-obserba, hindi sila aware na ang Diyos sumasagot sa panalangin. Basta ang alam nila, merong Diyos, intellectual knowledge. Kaya marami po sa mga kabataan ngayon, depressed, anxious, kasi hindi nila kilala ang Diyos. Na ang lahat ng kanilang pag-asa nasa kanilang sarili at sa mga bagay na meron sila. Kaya kapag nawala yon, bumagsak yon, wala na.
wala nang kwenta, wala nang pag-asa, wala nang dahilan para mabuhay pa. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang Diyos eh. Pero kapag kilala mo ang Diyos, iba eh. Iba. Ito yung kahit duguan ka sa loob, pero nakataas ang kamay mo at nakangiti ka, sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Why? Because you know that in everything, give thanks to the Lord. Lord, hindi lang kita pasasalamatan sa panahon na pinagpapala mo ko. Sasambahin at papupurihan kita. Kahit sa panahon na may mabigat na pinagdadaanan ako. Bakit? Kasi magbabago itong sitwasyon ko. Pero yung katapatan at pag-ibig mo sa buhay ko ay mananatili. You are immutable, God. You are the same yesterday, today, and forever. Niligtas mo nga ako sa pandemic sa COVID-19. I don't care kung meron pang mas malala na darating ngayong taon sa mga susunod na taon. Pero one thing for sure, amin po ba doon? The Lord is with us. I don't care. Kahit anong peste pa yan dumating na yan. Basta ito yung word ni Lord. No one will be able to defeat you as long as you live. I will be with you as I was with Moses. I will be with you, constantly with you. I will never, ever leave you, and I will never, ever forsake you. Kapatid, ngayong taon, maraming inihanda ang Diyos sa iyo. Aabante tayo at haharap. Amen? O pwede ba tayo lahat at tumayo? I-worship lang natin si Lord kanina. Yung because of who He is. Hallelujah. And hayaan mong mag-apoy sa puso mo yung mensahe sa'yo ng Panginoon, you are undefeated. You are undefeated. You are victorious in Christ. You are more than conqueror through Jesus Christ. Through Jesus who loves you. Hallelujah. Hallelujah. Magkukulang, kapatid, pero magpo-provide ang Panginoon. Amen. May iindahing sakit, pero magpapagaling ang Panginoon. Madadapat, pero itatayo ka ng Panginoon. Kapatid, tagumpay ka, hindi dahil sa iyo at kung anong meron ka. Salamat na lang talaga kasi kasama natin siya. Kasama natin. Haharapin natin ang taon na punong-puno ng tapang, kumpiyansa, dahil ang tagumpay ay hawak na natin dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin 2,000 years ago. He said on the cross, it is finished. It is finished. You are the winning side. Hindi natalo ang Diyos mo. God is so powerful. Hallelujah. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Hayaan mong puspusin ka ng Panginoon habang nag-worship ka, mag-alab sa puso mo. Mamakat sa bungo mo, sa puso mo, that you are undefeated. Undefeated. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you
sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Lord, you reign, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Oh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Oh Lord, Jehovah Jireh, come on church, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Let's sing it for the last time. Jehovah Jireh, Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Nissi, Lord, you reign, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. For the last time we sing, because of who you are. Because of who you are. Yes, Lord, we give you glory. Because of who you are, we give you honor and praise.